Welcome sa isa na namang episode ng Kolabo. Ako nga palang yung host, Rin Barrera, ang aking co-host, si Chok Saldivar. Guest natin, national athlete. National athlete. May iba naman. Alis tayo sa art scene na. Hindi, art scene pa rin. Art scene pa rin pala. National athlete, captain ball ng... Hindi lang alam ko. Rin, alam mo naman na national Hindi. coach ng mga atleta ng esports tong si Chok. Oo naman. Si Chok. E-gaming. Bago pa kami representing the Philippines. Bago pa kami magkakilala, pinapanood ko na yung mga live stream niya ng madaling araw. Gago kadiri ka. Huwag mong panoorin. Madaling araw. So, ang ating dadaan lang sa podcast natin si Gab de la Merced ng Vinyl and May isa pa tayong guest, si Mimaw. Si Mimaw. Hindi na nangangausap ng mga Hindi na ako makakausap ng mga mortal yan. Hindi. Alam mo simula nung naging magkaibigan kayo ni Mimia, nag-iba ugali mo talaga. Si Raulo talaga promise. siya. Promise talaga. Pansin na pansin. Hindi ko maniwala dyan. Ay, nako. Si Chok talaga yun. Usap-usapan. Wala nung naiso si Chok, kaya hindi na siya namamansin. Akala mo Usap-usapan sa art scene. Usap-usapan sa art scene yan. So, uy, may tumatang. Dad. Okay, punta tayo kay Gab. Gab, welcome sa Kolabo. Lang kami, maliit na show lang kami. So, hindi, si Gab na to eh. So, si Gab kasi, na-meet ko siya sa likod ng parking lot. sa likod ng parking lot. Para kami nagte-trade ng shabu or marijuana something. Kasi sa mga nakapakinig na ng previous episode ng podcast, kasi kunento ko na madalas yung story ko, so sawang-sawa na sila. Kaya si Gab yung isa sa mga nagbigay ng opportunity sa isang uhaw na Rin Barrera noong time na yon, na nag-uukit lang ng kahoy sa tabi-tabi. Tapos nag-meet tayo sa dating 2020 bar. Sa likod. Well, technically, sa tapat ng mini-stop na walang ilaw, na mukhang kala ng mga tao, nagbebenta si Rin ng drugs kasi nasa loob ng trunk, lahat ng mga pugot niyang ulo. Hindi. Kasi wala pa parang you had your heads and then meron yung body. Pero lang yun first 10. Parang hindi kasi 6, 7 or may nagsabi kasi sa akin na parang kung mag-gallery ako, parang yung ulo parang hirap ibenta ng mataas ang presyo. So lagyan ko na ng katawan. Oo. Tapos ayun. Mula doon, lagi kong kinikwento yun Mula doon binigyan na ako ng international show agad. Tapos solo show agad. Hindi, lagi kong pinagmamayabang yun kasi yun lang naman may pagmamayabang ko. Hindi, I mean, rare na nangyayari. Lalo na nung panahon na yun na ang social media parang hindi pa naman... Wala pa masyado. Oo. Tapos... Parang hindi pa siya platform para ma-discover ka ng ibang gallery. Naalala ko rin naman nung time na yun na lahat ng gallery sinendan ko. Tapos, yun nga parang yung reply na nasa ka namin. Thank you for sending your shit. Parang nasa ano tawag doon? Nasa catalog ka na namin. Okay. Magandang pakinggan. So, ayun nga, tas si Gab yung nagbigay ng story ko pala to, no? Monolog ka. Wala tayong guest. Hindi, yun nga. Monolog ka. Hindi, si Gab. So, kamusta naman? Ano na-feel mo nun? Hindi, yun nga. Yung parang, as a whole, yung VOV lang yung... Pag ikaw umiyak talaga. Hindi, yung VOV lang yung nagbigay ng concrete na project talaga sa concrete lang. So, Gab, kailan nag-start yung Vinyl on Vinyl? Vinyl on Vinyl. Ay, pwedeng simulan natin. Paano ka nagkaroon ng interest sa art? Well, bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa art. Yan ginagawa ko. Hindi ako nakikinig sa teacher. Nagda-drawing lang. If makita mo lahat ng mga notebook ko, my God, siguro mga first half ng papel,
may sulat naman. Then, yun na, naging doodle na. Tapos, naging yun, sobrang hilig ko. Though, yun nga, family, dati kasi, notion ng art, medyo, you're gonna be out on the streets, di ba? So, they tried veering me towards something else. Yun, then, na-addict sa sports. Well, addict pa rin ako sa sports nung time na yon. Then, nakahiligan ko yung racing, much to their dismay. Yun na talaga yung talagang pinursue ko na path. So, ano yung gateway mo sa art? Okay, medyo showbiz answer, pero ito talaga nangyari. Pumasok ako sa PBB. Okay. Tapos, idol natin lahat yan. Hala. Yun, pumasok ako at meron doon kasing challenge na kailangan magpinta para si Peggy, yung mom baboy. Hindi yung mga kids. May alaga ako, si Pork Chop. Kailangan kami gumawa ng fundraising para hindi sila kunin at gawing chicharon. Damn, ang dark naman. Ganun yung hirit nila, di ba? Grabe si Kuya. So, lahat kami nag-paint. And then, nung time na yun, kasi dati nagpipinta ako nung high school ako. Then, yun nga, life got busy. Hindi ko na ginagawa. Doon lang ulit ako nagpinta after, what? A decade, you know? Tapos yun, after nun, natapos na nga yung PBB at lahat, na parang nangati ako, as in literal physical reaction. And nung time na yun, kumakarera ako sa States. Yung mga races sa States, once a month lang naman. Syempre, nantitipid. So, dun ka magsistay for 6 months, di ba? In between races, pumunta ako sa kung ano-ano ng gallery. Nung time na yon, nag-start ako mag-collect ng vinyl toys 2004. Yung alam ko lang, yung laruan, hindi ko na-realize may art side to it. Yun, so doon, pagpunta, nakikilala ko yung mga artists, natutuwa ako sa eksena doon. Sa Pilipinas, kasi very traditional pa nung time na yon. This was 07, 06, 08. Mga scenery. Farm. Scenery, mga rice fields, you know, fruits. Yun. So, ang sobrang natuwa ako sa kanya. Then, one time na lang, 09 to, so, actually, may nakilala, si Mindstyle. Nakilala ko na sila noon. First time ko sila nakilala. Actually, yung goal ko doon, maging artist. Seryoso, goal ko lang talaga noon, maging artist. Gusto kong gumawa ng vinyl toys. May mga sinin talaga ako sa kanya dati na medyo, syempre, maka-Pinoy na, you know, jeepney, reiteration ng yung very, lang siya na, Gab, I think you should think about it pa. Pero may mga kinostom ako dati na feeling ko pinabigyan lang ako. Anyway, nasa States ako noon, niyaya ako sa San Diego Comic Con. Si Pia nandun for a makeup gig. Wow. And then, niyaya ko siya. And then, wala siyang alam sa mundong to. Sabi ko lang sa kanila, meron akong black book. Yung black book, basically, it's like, you get a 1-minute sketch from your favorite artist. Sabi ko, okay, pila ka dito at 2, pila ka dito at 3, as in, crash course ng lahat ng mga artists. So yun, talagang nag-enjoy siya. And meron dong Pinoy na nakilala namin na hindi namin alam na Pinoy na nagpakilala pa Taiwanese artist. Si Rotobox. And gulat kami, parang sikat nito sa San Diego Comic Con chat, lahat. Pero walang may kilala sa Pinas. So yun, napaisip namin, matagal ko nang iniisip na I wanna bring this culture home. Then, naging goal namin, okay, one day, makakadala tayo ng artist na Pinoy sa SDCC. Yan yung goal talaga. Yan yung unang goal. Oy. Then, ay! Sexy! So, yun. Naging kamukha niya si Jinggoy. Mag-ano lang kami ng picture sa post. But anyway, yun, naisipan namin. Tapos, yung friend ko naman,
na isa, si JJ, sabi niya, "Oy Gab, may bubukas dito sa Malugay. Gusto ko naman maglagay ng vinyl records." Kaya, vinyl on vinyl. Ganun kasimple. Ganon kasimple. Ignorance is bliss. So, umuwi kami. Nung time na yon, yung dapat yung gallery ang magsusupport sa toys para magawa natin ng rason kung bakit mahal yung mga toys na to. Kasi back then, mga Ninja Turtles, 600, 500 pesos lang eh. 'Di ba? And you have like a Michael Lau na 5,000 pesos. Na yun, wala, as in wala talaga kaming alam, pero meron kaming mga nakilala na swerte rin, like sina Gary Baseman. Sabi ni Gary, okay, ito gawin mo. Siya nagturo sa amin kay Tara McPherson. Pumunta kami doon, Brooklyn pa, parang nag-travel kami ng like almost 2 hours. Bumili kami ng kung ano-ano kay Tara, wala kaming pera pang taxi or anything. Sobrang bigat. As in, siguro, bit-bit namin collectively, parang 50 kilos worth of random stuff na wala kaming we were just lugging it around. As in, magkagalit na kami ni Pia by the end of the trip bringing it home. Just so that we have stuff to sell in the Philippines. Yun. Then, pagpunta namin, si P kasi dati nag-work siya for Bench. And kilala niya alam mo si Nico at si Katu? Ano siya? Artists. Artists. Tapos sila yung, si Katu, meron siyang banda wait. Sikat. All girls. Well, anyway, yon. So, sina Nico at Katu, nagsabi, okay, tara, titirahin natin yung wall nyo. Hindi pa uso yung mag-mural sa walls. As in, wala pa talaga nung time na yon. So, okay, tara, let's do it. Dinala niya si Dex at si Froy. Yan ang una kong nakilala. Then, Then si Whoop, nakilala ko through Mindstyle, sumama. Then, it came out na yung wall ng VOV. Mga 11 different artists na gagawin lang ni Katu at si Nico every mga 2 days. Babalik sila, tapos itatahi lang nila yung wall. Yun. So, kanya-kanyang tira, tapos tatahi niya, balik siya, tatahi niya ulit. Galing sina, pa nga dyan, JP Kison, Trip nandun, obviously, sina Dex, wala pang Garapata nun. Wala pa. Ano pa? Yung Crayola Eater. Yan ba yung name niya? Wala pa siyang, hindi name yung, wala. Dex na. Wala siyang dilagay na Yun. Yan yung birth. Yan yung genesis ng VOV. Ano yung, saan yung unang gallery ng Malugay. Yung dating may B-side. B-side. Lagi may baha. My gosh, minsan sa opening nasa stock kami ng 7 a.m. Grabe. Kasi hindi kami makalabas. Nabutan nyo ba yung may doon, yung may flip top? Oo. Nanonood ka din ba? Oh, yes. Nung time na yun, nandun ako sa kabilang side ng Riles. Okay. Doon ako nag-work sa Precious Moments. Ay, oo. Doon lang kalapit yun? Doon lang. Sa may... Parang lagpas lang konti ng cash and carry. Oo. Wow, parate ako nandun. Tumatawid lang kami ng cash and carry once, Doon ako lang... Nung time na yun, umiinom ako sa Malugay. Pero never ko naabutan, may show kasi sa VOV nun eh. Pero nag-work na ako sa Precious Moments nun. Grabe. Grabe, all this time na connected pala. Yun nga, hindi. Nandun na eh. What the fuck? Ano yan? Sliding doors. Hindi, pero nakilala ko na sila Gab sa sa may Chino Rosas ba yun dito? 2135. 2135, yung malaking warehouse. May baha din. Tapos nung mahilig sa may baha sila. Nung nakapasok ko sa VOV, nung in-offeran ako ng show, dito na sa Bago. Kaya medyo tumagal yung akin kasi ginagawa pa to. Hindi mo naabutan talaga yun doon? Then, doon kami nag-meet ni Gab. Hindi ka nakapag-show or nakapag-show? Hindi nakapag-show. Ano yan? Nakita namin yung works
nagustuhan namin. Nakita ko pa, first 3 paintings ni Rin. First 3 yun, di ba? First 3 paintings ni Rin. Yun nga, sabi ni Gab, parang may kamukha. Sabi niya. Oo. Tas parang natapik niya yung ko, yung artist ego ko. Hindi ko nagagawin ulit ito. Never ko na ginawa yun. Never mo na nga ginawa yun. Last na yun. Hindi, akala ko kasi makakalusot sa art scene. Yung pangungopia, masama pala mangopia. So, yun yung dapat... may shoutout ba? Shoutout. Hindi, yun nga. Tapos, so, ngayon, ilang years ng VOV? Wow. 14. Damn. 14? Who would have thought? 14 na. 2010. Feb 8, 2010. Kaya nung nakikita ko yung mga pictures nyo sa Malugay, Neneng-nene. yung mga may cheekbone ba, yung mga lubog pa. Na-meet ko pala kailan si Franz. Oh. Wala lang. Hello daw. Ay, wow. Throwback. As in, nakilala ko siya sa Tarlac pa. Parang friend niya yung brother ng girlfriend ko. It's parang, small world Super small world. Usually nung mga una, artist hindi naman. nga niya sinasabi yung name mo nung una eh. Anong name? Yung real name o ano? Hindi. Hindi na, sabi niya, may kilala akong artist. Ganyan. Yun. So, para sa mga kasi nakakagulat dahil nakikinig na dito. Ano? Nakakagulat sa collabo dahil nakikinig na student. Nice. Okay. Young artist, Super, diba? super. So, yun nga, ikaw yung unang guest namin na pinaka-involved sa gallery talaga. So, okay. Hindi, sa VOV. Artist artist. Wala kaming wala kaming gallery owner or ako yung may sayad na gallerist. Sige. Hindi, yung Hindi, yun nga. Paano ko ba itatanong ngayon? Paano? Hindi ko alam kung nasa utak mo. Kala ko sync na tayo. Hindi, paano paano mo nasasabing ready na tong artist na to? Alam mo, kasi minsan may mga young artists na, parang luto na to. Parang there's beauty kasi ng art, hindi siya black and white eh. Like, you get into accounting or mathematics. Merong clear goal eh, kung anong tama, anong mali. Yung beauty about art, wala exactly ganon. Pero also, the bad part about it is dahil walang clear black and white, a lot of things get blurred. Or hindi mo alam kung paano i-rate. Kahit ako, I can't really give you an exact thing na, pwede na to. Kasi pwedeng someone who has really raw technique pero sobrang pasok siya, or someone na sobrang polished na composition-wise, kala mo ang ganda ng technique pero may pagkahilaw sa aesthetic. You know, there's so much factors to get involved in. Ako, I guess yung sa amin, more on kung ano lang pasok sa gallery. May kita mo, I guess, best way to see it is just keep on going sa mga shows. Then, natitrain mo yung eye mo eh. Yan lang naman talaga yung art. And end of the day, preference rin yan. Yung preference ko kasi very distinct. As you can see, yung mga artists na nag-exhibit o yung mga showcase namin na work, there's a specific identity. Ngayon, I guess, medyo nga lang na may misconstrued minsan ng mga ibang artist na nag-show dito na wala exactly sa eksena, na feeling nila kailangan nilang gumawa ng something pop. Or biglang gagawa ng something Marvel or something like that, na if hindi kasama sa identity nila, hindi kailangan. Because it's not about that eh. It's about a particular aesthetic and feeling eh. Like,
people do figurative works, we have street artists, then nandun si Pinky Ormasa or nandun si Teo. You know? Pero kung tingnan mo yung work nila, pasok pa rin. Or yung mga abstractions ni Bats, pasok pa rin eh. So, hindi siya specifically na parang, uy, some like, Andy Warhol, pop, ganyan. It doesn't necessarily mean pasok siya. There's so much factors to look at. That's where, yun nga, hindi ko masasagot exactly kung paano. If it makes sense. Yun nga, hindi pa rin talaga nasagot yun. Kay Ruth kayo dumiretso. Kay Ruth, siya talaga yung may say. Yun nga, parang kailangan ma-interview natin lahat ng gallery para... wala eh, di ba? Wala eh. Wala, iba eh. Parang siguro, once you see it, parang... Yun. Oo. Yeah, alam ko, tsaka yung personality nung well, syempre, there's... Ano ba to? We're asking... Well, definitely, regardless of kung ano mang ginagawa mo, kung hindi ka namin maramdaman sa artwork mo, then it just remains something superficial. And if it's something superficial, you know, kung walang puso yung art, ang hirap eh. Kailangan talaga, yan ang unang-una. Yung pinag-usapan lang puso, isa sa mga parang recently na nag-show sa VOV, si Mimao. Next! Ganda ba na sa si Mimao. Tapos na ako dito. Hindi, ibang usapan naman to. So, yun nga, kasi yung mga works niya, may words, di ba? So, kung puso lang yung pag-uusapan, andun na yung puso, di ba? Pinusuan, kumbaga. So, kailan ka nag-start sa... Sa Mimao? Hindi. Sa VOV? Natanong na natin yan eh. Ilang iyong... Hindi na. May interview siya sa Facebook eh. Inulit na. Yun sa VOV? Oo, sa VOV. First show ko, shit. Pero sobrang bagay siya sa VOV. Sobrang bagay. Yung first show ko sa VOV, sobrang feeling ko 2015. Hindi pa Mimao yun. Hindi talaga Mimao. Hindi pa Mimao. Recently lang yan after mo mag-carpet ka nag-Mimao eh. Diba? Ate Mayeng. Yan ba yung name mo sa... Ate Mayeng, iba-iba. Ate Mayeng, Mariel Cruz. Yun, Mariel Cruz ka ata dito, hindi Ate Mayeng. Yeng Cruz pa nga eh. Sorry. Ayun, iba-iba. Anong ikaw Gab, anong comment mo dong nag-Mimao siya? Nung time na yon? Well, ito ba yung pinag-usapan natin recently? Yung sa, hindi. Yung salo-salo, iba pa yung salo-salo, mas recently yung salo-salo eh. Ang tinatanong niya yung comment mo nung nag-Mimao. Nag-Mimao siya. Na-excite ako. Actually, nagpa-commission pa nga kami ng rug. Wala, hindi pa. Na hindi niya ginawa. Pero okay naman. Hindi. Na-busy. Ba't hindi ka tumitingin sa akin? Bigla. Hindi. Which is Na-excite ako talaga. Na-excite ako. Kasi ang tagal ko na siyang kilala. Yun nga, nung first few years ng VOV, medyo shy pa siya. Tapos... Hindi ba good thing pag hindi na nagagawa yung commission? Ha? Oo. Hindi, nung time na yun. Hindi, nung time na yun. Yung sinabi nila yun, hindi ko alam na seryoso talaga. As in, hindi ko alam na super seryoso. Alam ko parang baka parang nagjo-joke lang sila or ganun. Ganun talaga yung kasi hindi ko pa alam paano i-handle yung ganong situation. Yung ganong responsibilidad na may nagtiwala sa original mong gawa. Hindi ko talaga alam. Pag nakikita kami yan, lagi yung tinatanong. Seryoso ba yun?
Hindi, ang maganda dyan, wag mo nang gawin. Para ano. Alam mo, yan na rin ang ginawa ni Rin. Yan na yan. Dinala namin. First thing yung ginawa namin, AFP. Oh my God. And then, hindi ka gumawa. Alam ko mga ano yun, parang mga 30 artworks. Ano eh? De, what if yun ang formula ng success? Oh, diba? Yung hindi mo na magawa yung... De, joke lang. Tapat lang pala. Joke lang. Ano lang yun? Joke lang po yun. So, speaking of formula, ano yung formula mo of success? Kasi si Mimaw, sobrang init. Ngayon, sobrang init. Daming, grabe naman yung sobrang bagong gallery. Cover ng Art Plus magazine. Tropa yan, sila Mimia, ganyan. Puro artista. Tayo na, hindi na nakamansin. Nahatsit na naman ako neto ng... May kakatapos lang ng wall nila ni Dax Fernandez kanina. Ni Garapata. Ano yung formula mo? Ano yung... Ba't ka mainit ngayon? Wala talaga ako na-expect ha. At all. Bigla na lang, alam ba, yan, katulad nung kay Dex, nag-message na lang siya na dapat sa kanya yung wall. Tapos nag-message siya na parang request daw ako nung friend niya na makasama doon sa piso. Parang ako, hindi ko naman in-expect na may mga ganong bagay or may mga ganong message ako matatanggap. Like sa VOV, hindi ko rin na-expect na isasali nila ako sa alt. Parang nagugulat lang ako. Ano natin to, Dream Gallery natin. Oh, mentang ina. You guys are making me blush. As in, so ayun, wala talaga. Hanggang ngayon, wala pa din akong ine-expect na kung ano man. Parang kung ano yung dumating, salamat. Parang ganun. I think yung interesting kay Mimaw kasi is a lot of people think na yung journey niya sa art nagsimula lang recently as Mimaw. Ang tagal na ng proseso mo eh. Nandyan na eh. Sobrang exposed ka na sa art since 2013 na tahimik pa siya. Let me reiterate. Tahimik siya sa isang corner. Parang sobrang ingay ko ngayon. Parang nag-ibang anyo eh. Sobrang ingay ko pala. Pero ayan. Yeah. So, I think kaya rin solid na kasi ang raming naganap behind the scenes o ang raming niyang napagdaanan na, nag-start na rin with even being surrounded na meron ng mga inaalagaan si Blick nung time na yun, di ba? Yes. And everything, all that process na syempre shared responsibility rin yan. That whole process of like being exposed to this and finding your identity, nandun. Hindi lang napansin ng community. Tama. Wala na akong madadagdag doon. The best yun. Yun yung pinaka-perfect na description. Pero question lang. As a gallerist, parang ganun bang ang laro ng artist? Parang identity game ba siya? Parang ganun. Parang connection ng identity ng someone sa work niya? Parang ganun. It's, okay. It's, I guess it's a different world now na before when it came to art, it was all about technique. Di ba? Yung mga masters. Back in the day, it's all about technique. It's all about this. Now, we've come to this day and age na identity is very important. Meaning na kahit hindi ko nakikita yung signature na yan, dapat alam ko na ikaw. Okay. And it's part of it eh. And siguro, I have to admit, yan yung isa sa mga main factors rin namin when we look at artists. Not just identity and if kaya namin dalhin internationally. Parang it's always that eh. Kung kaya ba ma-accept ba to ng crowd abroad. So one, it has to be unique. Second, it has to be strong enough na alam ng tao, uy, si ganyan yan. Damn. Hindi, parang ilang minuto pa lang tayo, parang ang compact na nung yung discussion. Parang, conversation. Usually kasi 2 hours na kami, parang Gabi DM eh. So, maraming tag dito.
So ngayon may mga nagpapasa pa rin ng artworks. Yes, meron pa rin naman. I think pinapride rin namin yung sarili namin na we try getting people na homegrown or at least mga tao na super pasimula pa lang na and we continue that practice. So kahit na feeling namin hindi pa ready, we'll put you in like Savior or sa Art in the Park. Alam mo, dun ko na na parang kahit di ka ready, magiging ready ka. Kasi ayaw mong maglabas ng tangina, hindi ka pwede maglabas ng something na basta lang. Pwede. Pero yung pakiramdam na parang, alam mo yun, kailangan mo, kahit di ka ready, magiging ready ka talaga. Tsaka kasi yung pressure ng mga ganong show, kunwari, pagdating mo doon sa show, tangina katabi ko si ganyan. Oo, ganyan. Tangina. Men. Ba't ko katabi si ganyan? Legit. Ayun yung mga unang kilig ko nung ano na yun. Sino ang pinakauna mong katabi? Di nung start pa. Yung natakot ka talaga. Hindi, yung artwork ko nasa sahig. Tapos, nasa sahig? Kaso yung nasa taas naman, Max Balatbat naman. Uy, gagi. Yes. Wow. I think nakwento mo yun. Ayun, yun yung mga hindi ko makakalimutan talaga. Yun ang humble beginning style. Nasa sahig ako. Nilagyan ko pa naman ng tali yung canvas ko. Hindi pala isasabit. Pero masaya. Takot ka pa? O ngayon? Takot? Hindi ka na natatakot na? Saan? Kay Max? Pag magkatabi. Hindi naman kay Max. Hindi. Yung respeto. Diba? Notice mo na first name basis na. Sir Max? Okay, ayun, sa maikling kwentuhan. Gab, salamat sa time. Na binigyan mo kami ng kapirasong lupa dito sa VOV para makapag-record. Super. Mimaw, salamat. And, salamat din talaga sa VOV, sa opportunity sa lahat na wala, simula pa lang yan, maaga pa. Hindi din, tsaka sa mga bagong artist na paparating na tatanggapin nila. Kasi super malaking bagay. Hell yeah. Thank you. Hell yeah. Next show ka ba, Mimaw? May next thing ba ang VOV na meron? May solo ko sa kanila sa June. Abangan natin birth month ko yun. Yes. Hell yeah. May mga Gemini. Ha? Yeah, Gemini. Art fair or promote ka? Art in the Park. Art in the Park, March 17. Yan yung pinaka-next. Then may Mango, pupunta kami ng VOV. Si Chok nandun rin, pero gusto niya solo siya. For the next episode na yun. The Chok episode. Yun! Pwede bang nandun ako? Yes! Ayan. Thank you sa time. Palabo. Thank you. Okay, yun na yun. Tapusin na natin to.